Pagod ang buong katawan na nagising siya. Para bang bawat parte nuan ay dinaganan ng mabigat na bagay. Nakatitig lamang siya sa kisame ng ilang minuto bago napagpasyahang lumabas. Paglabas nga niya ng kwarto ay lahat nakatuon ang tingin sa kanya. Tila kanina pa siya hinihintay ng mga ito na magising. Portia, wika ng kanyang tiya. Nakangiting tumayo ito at nilapitan siya. Buti naman at gising ka na. Anong oras na rin kasi? Nagluto ako ng mga paborito mong pagkain. Tara sa kusina, kumain ka na, wika nito. Ngumiti naman siya ng tipid dito at tumungo. Natakam naman siya nang makita ang mga pagkain. Nakangiting lumabas ang kanyang tiya. Ma, kumain ba siya? Tanong ni Jasmine sa ina. Tumungo naman ito. Oo, mukhang gutom na gutom nga, sagot nito. Nakahinga naman sila ng maluwag. Ang buong akala ko ay hindi nalalabas yan, saad ng ama ni Portia at napabuga ng hangin. Mukhang hindi naman siya umiyak kagabi, pansin nyo. Hindi na maaga ang mata, wika ni Jasmine. Ganyan na talaga ang batang yan kahit noon pa. Masiyadong sinanay ang sariling huwag umiyak. Pero kapag kinakamusta mo bigla-bigla na lang tumutulo yung luha, sagot ng ina ni Jasmine. Pareho naman silang napaisip. Paano pala kapag pumunta rito ulit si Theodore? Paniguradong pupunta iyon dito. Hindi yun papayag na basta na lang hindi makausap ng maayos si Portia, sambit ni Jasmine. Alam kong kailangan talaga nilang mag-usap. Ni ako man ay walang ideya kung ano ang nangyari. Hindi ko rin masasabing minaltrato dahil maayos naman ang kapatid mo. Baka nga may hindi pagkakaintindihan ang dalawa. Pero si Portia pa rin ang masusunod kung ano ang desisyon niya. Dito lang tayo sa gilid at maghintay, wika ng ama nito. Tumungo naman sila. Sabay silang natahimik nang lumabas na ng kusina ang dalaga. Ngumiti ito ng tipid sa kanila at umupo na rin. Portia, marami ba ang kinain mo? Tanong ng kanyang tiya. Tumungo naman siya rito bilang sagot. Opo, ang sarap po ng luto nyo, sagot niya rito. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Tanong sa kanya ng ama niya. She pursed her lips and smiled a little. Okay naman po, sagot niya. Ilang sandali pa ay may kumatok. Nagtinginan silang apat, tila nagtutulakan pa kung sino ang babukas. Ako na, ani Jasmine at binuksan iyon. Binuksan niya ng malaki ang pinto at kaagad na iniluwa roon si Theodore. Gulo-gulo ang buhok at damit. Tila hindi pa nakatulog. Napatingin naman sila kay Portia. Tahimik lang ito habang nakalwas ang tingin sa binata. Portia, baby please. Mag-usap naman tayo naiiyak na wika ni Theodore. Tiningnan naman ng ama niya ang dalaga. Tila naghihintay kung ano ang gustong sabihin. Akmang lalapit si Theodore nang pigilan ito ng ama ni Portia. Huwag kang magkakamaling lumapit, anito. Okay, I'm sorry, mahinahong sagot ni Theodore. Tiningnan naman ito ni Portia at blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito. Anak, kung ayaw mo ay hindi kanya pwedeng pilitin. Palalabasin ko siya ngayon din, sabat ng kanyang ama. Huminga naman ng malalim si Portia at inilingan ang ama. Tumayo ito at tiningnan sila. Uuwi na po ako, pasensya na po sa abala, sagot niya at nauna na ring umalis. Malungkot na ngumiti naman si Theodore sa kanila. Tito, pasensya na po sa nangyari kagabi. I'm very sorry, I'll fix this, sambit nito. Ayusin mo, dahil kilala ko ang anak ko. Kapag ayaw na niya talaga. Maswerte ka pat binal ikan ka noon, huwag mo nang sayangin, sagot nito. Tumungo naman ang binata at nagmamadaling lumabas. Nasa loob na ng sasakyan si Portia at nakatingin lang sa labas. Hindi niya iniimikan si Theodore. Okay na rin ang binata as long as kasama niya lang ito. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Tumungo lamang ito. She's avoiding his gaze. Pagdating nila sa bahay ay pareho silang tahimik. Nauna na si Portia at Damoritso sa living room. Kaagad na nilapitan siya ni Genggeng at kinamusta. Nginitian niya lang ito ng tipid. Sir, nakahanda na po ako ng pagkain. Kumain na po kayo, kagabi ka pa po walang kain, wika ni Genggeng. Portia, kumain ka na ba? Tanong nito, tumungo lamang siya. Tapos na, sagot niya rito. Palay-pat-lipat lang ang tingin ni Genggeng sa dalawa at mukhang hindi niya kakayanin ang tensyon. Sige, sa labas lang ako at may aasikasuhin lang, aniya at nagmamadaling lumabas. Akmang tatawagan pa siya ni Portia pero hindi na niya binigyan ng pagkakataon. Naiwan naman ang dalawa at ni isa ay tila walang gustong magsalita.
Portia, Theodore stated. Tiningnan naman ito ni Portia at tinaasan ng kilay. Hindi niya ito matingnan ng diretsyo. Kung sabihin ko sa iyong kahit anong paliwanag ang gawin mo hindi noon maaalis ang sakit at disappointment na nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba kung bakit ako bumalik dito? Saad niya. Dahil kukunin ko ang gamit ko. Maghiwalay na tayo Theodore, direktang sambit niya at tumayo. Mabilis na niyakap naman siya nito. No, he said firmly. Bitiwan mo ako, matigas niyang wika at sinubukang kumalas subalit hindi niya magawa. I was drugged. Maggie drugged me, saad nito. Natigilan naman si Portia at natawa ng pagak. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit alam niya na nag-o-overtime ka. The fact na hindi mo man lang siya pinaalis kahit alam mo namang pupunta ako. Alam na alam mo kung ano ang pakay niya. Uminom ka pa talaga ng kape, aniya at napapikit. Lumayo siya rito at punong-puno ng hinanakit at galit ang mga mata nito. Kung hindi ako dumating doon, God knows what happened. Senggal niya rito. Nanginginig ang kanyang kamay at bibig. Napatingin siya sa baba at pilit kinakalma ang sarili niya. Alam mo, sinusubukan kong intindihan ka. Sinusubukan kong intindihin ang pangyayari pero hindi ko matanggap na basta ka na lang pumayag na mangyari iyon. Hindi mo man lang ba naisip na baka nilagyan niya ng gamot ang kape? Hindi ka man lang nagtaka kung bakit nandoon siya? Hindi mo man lang ba natanong ang sarili mo kung bakit niya alam? O baka sinabihan mo siya kaya pumunta siya roon, galit niyang sambit dito. Nakayuko lamang si Theodore, kung palat tayo ng sitwasyon, kung ako kaya ang nasa sitwasyong iyon. Ano kaya ang gagawin mo? Lintindihin mo rin kaya ako? Papaniwalaan mo kaya ang paliwanag ko kung sakali? Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko ngayon dahil kitang-kita ko ang higpit ng hawak mo sa bewang niya habang nasa itaas mo siya. Pareho kayong hubad. Kung na-late pa ako ng ilang minuto paniguradong hindi lang iyon ang maaabutan ko. Naiintindihan mo ba kung saan nangagaling ang sakit at galit na nararamdaman ko? Naiinis ako sa sarili ko dahil gusto kong umiyak pero hindi ako makaiyak. Inuunti-unti ako ng sakit dito, aniya at itinuro ang kanyang dibdib. Gusto kong umiyak at pakinggan ang paliwanag mo pero paulit-ulit sa akin ang nakita ko. Galit ba ako sa iyo? Galit na galit ako at wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang umalis at lumayo muna sa iyo. Gusto kong sampilan ng paulit-ulit si Maggie hanggang sa mawalan siya ng hininga. Hindi mo alam kung ilang beses ko kayong pinatay sa utak ko, matigas niyang wika. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang dibdib ng kumirot iyon. Naikuyong niya ang kanyang kamao at napapikit. Portia, anito, dyan ka lang, huwag mo na sanang dagdagan ang galit ko. Huwag mo na akong bigyan ng dahilan na lalo ka pang kamuhian. Sinusubukan ko naman, maniwala ka. Sinusubukan kong intindihin ka, kaya intindihin mo ang galit ko ngayon. Hayaan mo muna akong makahinga sa galit na to, dahil hindi ko mahanap ang pagpapatawad kung lagi kitang nakikita, aniya rito. Tiningnan naman siya ng binata. Parang pinupunit ang puso niya nang makita ang luhaan nitong mata. Wala akong excuse sa mga nangyari. Okay lang sa kinagalit ka araw-araw, huwag ka lang lumayo. Huwag mo lang akong iwan. Matitiis ko ang galit mo, pero ang hindi ka makita araw-araw ay hindi. It will kill me Portia, umiiyak nitong saad. Don't leave me, please. Pakiusap nito. Nakatingin lamang si Portia sa kanya at napasingot. Kung bakit kasi bakit kasi hinayaan mo na umabot sa ganoon? Alam kong wala kang kasalanan pero may bumubulong pa rin sa akin na hindi ka rin inosente sa nangyari. Alam kong naiintindihan mo ako, di ba? Hayaan mo muna akong makahinga. Please, aniya rito. No, alam kong kapag pumayag akong umalis ka, hindi na kita makikita pa ulit. Simula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay. Ganoon din ako. Pagkatapos ng klase mo sa sunduan kita. Kung nasaan ako, nandoon ka rin. Portia, I know I sound so selfish. Pero ito lang ang gusto kong gawin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi na bale kung ang balik nito sa akin ay ang kalamigan mo. At least kasama kita, I can deal with it. I love you so much. And I'm sorry, matigas nitong wika. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa sinabi nito. Theodore, ano ba? My word is final, malamig nitong saad at tinalikuran na siya. Naiwan naman ang dalaga na hindi makagalaw. I don't care if you hate me,
You can hate me all you want. Maiintindihan ko ang galit mo, Portia. Napapikit na lamang si Portia sa labis na frustration. Hindi niya inakalang aabot sila sa ganito ng binata. Napahawak siya sa tiyan niya at umupo sa couch. Huminga siya ng paulit-ulit para pakalmayan ang sarili. Portia, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Geng sa kanya. Tiningnan naman niya ito inilingan. Geng, tulungan mo ako, pakiusap niya rito. Sa ano? Kailangan kong makaalis dito. Gusto ko lang makahinga, sagot niya rito. Napipila naman ito at tumabi na lamang sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay at napailing. Alam mong hindi ko magagawa iyan, Portia, oo nga't kaibigan kita, pero boss ko ang nobyo mo. Hindi ko susuwayin ang taong bumuhay sa akin at sa pamilya ko ng ilang taon. Pasensya ka na, mahinang saad nito. Kita niya ang lungkot sa mata nito. Huminga siya ulit ng malalim at nginitian ng tipid si Geng. Pasensya ka na, masyado lang kasi akong desperada ngayon na makaalis sa buhay niya, wika niya. Sa anong dahilan? Tanong nito, natameme naman siya. Hindi mo na ba siya mahal? Dugtong nito, napaisip naman si Portia, nawala na nga ba ang pagmamahal niya kay Theodore? Mahal ko siya, pero mas mahal ko ang sarili ko, Geng. Ayaw kong mag-suffer kasama siya, sagot niya rito. Kita naman niya ang disappointment sa mukha ni Geng. Hindi naman sa nanunumbat ako, Portia, pero naisip mo ba ang mga panahong ikaw ang nagkaproblema? Nung mga panahong kailangan mo ng masasandalan at tulong, siya lang ang naglakas loob na tulungan ka, wika ni Geng. Lalo naman siyang hindi makapagsalita. Alam kong malaki rin ang kasalanan ni Theodore. Pero hindi naman niya ginusto yung nangyari. Kung may dapat mang sisihin dito ay si Maggie. Huwag mo namang saktan ng masyado ang boss ko. Ganyan lang yan, pero sobrang bait niyan. Hindi ka nakaligtas sa kabaitan niya, Portia. Hindi ko siya masisisi na ayaw kang pakawalan dahil may iwan na naman siyang mag-isa. Ikaw na nga lang ang natitira sa buhay niya, iiwan mo pa siya, mahinahong sambit ni Geng. Noong panahong nagkaroon ka ng malaking isyo, iniwan ka ba niya? May pakialam ba siya sa sinasabi ng ibang tao? Naniwala ba siya sa ex mo? Hindi, di ba? Mas nanag ang kagustuhan niyang makasama ka dahil alam niya at naniniwala siya sa iyo. E ngayon, bumaliktad ang sitwasyon, liwan mo na siya. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi niya? Kung nasasaktan ka, hindi rin naman siya acquitted sa sakit na yon. Mas masakit yun sa kanya dahil mahihirapan siyang ipaliwanag ang sitwasyon. Pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya kamahal-mahal. Alam mo, akala ko magiging masaya na siya dahil nandyan ka. Pero siguro ganoon talaga, hayaan mo, kakausapin ko siya ng maigi. Kung gusto mo talagang umalis, hindi kita matutulungan, pero pwede ko siyang kumbansihin. Ani Geng at nagpaalam na ito sa kanya na maglilinis sa kusina. Naiwan naman si Portia at napaisip. Lalo lamang gamulo ang utak niya. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang tiyan. Anak, kapit ka lang dyan ha. Kaya natin to, aniya rito at umakyat na sa kwarto. Natigilan pa siya nang magkasalubong sila ni Theodore. Tiningnan siya nito at malungkot na nginitian. Alam kong hindi mo gustong kasama ako sa iisang lugar. Kaya I decided that I'll sleep on the other room, saad nito. Napatungo na lamang si Portia at pumasok na sa loob. Bakit ba kailangan niyang maging understanding at mabait? Bakit ba mas nagigilty ako sa ginagawa ko sa kanya? Siya itong may kasalanan, reklamo niya at humiga na sa malaking kama. Napapikit siya at wala siyang ibang maramdaman kung hindi ang kalamigan at kalungkutan. Nasanay na siyang katabi sa pagtulog ang binata at niyayakap siya ng mahigpit sa kasinusuklay ang kanyang buhok gamit ang daliri nito hanggang sa makatulog siya. Naabalikwas siya ng bangon at ginulo ang sariling buhok. Mag-isip ka ng maayos, aniya at napapikit. Maaga siyang nag-asikaso at may exam pa sila. Gulong-gulo pa ang utak niya. Kita niya si Geng na nakapagluto na. Kakain ka na, halika, aya ito sa kaye. Ngumiti naman siya rito at nag-almusal na. Si Theodore, tanong niya rito, bili niyang ihatid ka ng driver at maaga siyang umalis. Mukhang nag-adjust Alam niyang ayaw mo siyang makita kaya siguro ginagawa niya ang lahat para huwag mag-abot ang landas niyong dalawa, sambit ni Geng. Tumungo naman siya rito at nagpatuloy na sa pagkain. Mas mabuti ring ganoon para makahinga man lang siya. Hindi niya maiisip ng paulit-ulit ang nangyari. Hinatid nga siya ng driver at pagdating sa room nila ay matamlay siya.
Ramdam iyon ng dalawa. May problema ka ba? Ang tamlay mo yata, tanong ni Gemma sa kanya. Ninitian niya naman ito ng tipid. Sumasakit lang ang ulo ko, sagot niya rito. Uminom ka na ba ng gamot? Ayaw niyang magsinungaling pero kailangan kaya tumango na lamang siya. Kahit nagulong-gulo ay nakasagot naman siya sa mga tanong. Kailangan niyang makapagtapos. Medyo kumalma naman siya pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit galit na galit ang pakiramdam niya. Portia, tara na sa cafeteria, aya sa kanya ni Gemma. Ha, lunch break na. Alam mo kanina ko pa napapansing parang lutang ka. May problema ka ba? Nag-away ba kayo ng jowa mo? Tanong nito. Okay lang ako, sagot niya rito. Halatang hindi kumbinsido ang reaksyon ng kaibigan subalit hindi na rin ito nagtanong paulit. Naiintindihan siguro nito na ayaw niya munang magkwento. Pagkatapos nga ng klase niya ay umuwi agad siya ng derecho. Nasa labas na kasi naghihintay ang driver. Kumunat ang kanyang noo pagdating nang makita ang pamilyar na sasakyan. Naghari na naman sa kanyang puso ang galit at inis. Bumaba na siya at pumasok. Kita niyang nawala ang ngiti sa mukha ni Maggie nang masilayan siya. Tiningnan niya lang ito ng derecho at nilapitan. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya. Natawa naman ng pagak si Portia. Dito ako nakatira malamang. Ikaw ang ano ang ginagawa mo rito? Pabalang niyang sagot. Nakita mo na't lahat-lahat hindi ka pa rin umaalis. Ganyan ka na Kate Sparada. Kahit alam mong may kasiping na iba ang jowa okay lang. Para sa ano? Para sa pera. Asak nito. Sinalubong niya ang tingin nito at lalo niya namang tinaliman ang kanya. Desperada, talagang sayo pagaling ha. Big word. E ano ba ang tawag sa taong alam nang ang may jowa pinagpipilitan pa rin ang sarili? Ano ba ang tawag sa taong naglalagay ng gamot para lang may mangyari sa kanila? Ano ba ang tawag sa iyo? Malandi, higad, haliparot, sagot niya rito. Kaagad na nagbago naman ang ekspresyon ni Maggie. Halatang galit na ito sa kanya. Hirap magdahilan no, huling-huli ka kasi, timbangin mo nga kung sino ang desperada sa team. Ako yung hinahabol, ikaw yung naghahabol, hindi ka na nahiya. Sa sobrang kakapala ng mukha ginawa na lahat-lahat pero hindi pa rin ginugusto pabalik. Kawawa ka naman, nanguuyam niyang wika. Galit na nasample naman siya nito. Hindi niya iyon naiwasan at biglaan. Sa galit niyang sinampal niya rin ito pabalik. Akmang susugod ito sa kanya ulit nang biglang sinampal nito ang sarili niya ng malakas at sumubsob pa sa sahig. Baliw ka ba? Ba't ko pa nga ba tinatanong talagang baliw ka naman talaga? Kung maayos pa sana ang utak mo hindi mo gagawin ang mga kadesperadahang iyon, aniya ito. Theodore, umiyak nitong wika habang nakahawak sa kanyang pisngi. Napalingon naman si Portia at saka lang naintindihan ang ginawa nito. Natawa siya at napailing. Lumapit naman si Theodore sa kanila at seryoso lang ang mukha nitong nakatingin sa kanya. I'm sorry Portia, alam kong mali ang ginawa ko. Sige, sampilan mo pa ako ulit. Kung iyon ang akagaga ng loob mo, saad nito. Tiningnan naman ni Portia ang binata at nakapamulsa lang. Talaga, paninigurado niya, tumango naman ito ng walang pag-aalinlangan. Kahit ano ang gawin mo sa akin okay lang, dagdag pa nito. Tiningnan naman ni Portia ang binata. Narinig mo yun diba? Saad niya rito. Napatingin naman si Maggie kay Theodore na hindi nagsasalita. Theodore, aniya rito at mukhang naghihintay na pumihil. Go ahead. Sagot nito. Kita niya ang panlalaki ng mata nito. Napatingin si Portia sa kamay niya at mabilis na sinampal ito ng malakas. Sinigurado niyang aabutin iyon ng ilang araw bago mawala ang bakas. Nanlaki naman ang mata ni Maggie at akmang magsasalita nang sinampal niya pa ulit. Buong buhay niya ngayon lang siya nakaramdam ng satisfaction. Hindi niya inakalang si Maggie pa ang masasaktan niya. Akala mo ba hindi ko totohanang sasaktan kita? Sa dami ng stress na ibinigay mo sa akin igagrab ko talaga ang offer mo, aniya rito at nginitian ito. Magbabayad ka, gigil nitong sambit. Isa lang ang masasabi ko sa iyo Maggie. Gawin mo na lahat, sirain mo ako, at kung ano-ano pa. Ang masasabi ko lang sa iyo ay kawawa ka lang dahil hinding-hindi ka mamahalin ni Theodore. Sa akin at sa akin pa rin siya babalik, aniya rito. Sinigurado niya pang nakangiti siya at magalit pa ito lalo. Alam mo ba kung bakit nandito pa rin ako? Dahil ayaw niya akong mawala. Ayaw niya akong umalis. Ikaw na ang mag-isip kung ano ang ibig sabihin nuan.
Kita mo na wala siyang pakialam sa'yo. Dahil alam kong sa loob-loob niya kinamumuhian ka niya. Advice ko lang sa'yo tumigil ka na. Dahil hindi mo alam kung paano siya magalit. Napupuno ang tao, kaya huwag kang paobra. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, ni hindi mo na napapansing bumababa ang moralidad mo bilang tao. Hindi ka magiging masaya sa isang bagay na agaw lang, matigas niyang saad at tinalikuran na ito. Isa pa pala, para malaman mo, oo nagtagumpay ka. Nasaktan ako, at nakita ko ang ginawa mo, pero sa tingin mo ba ako ang lugi? Ikaw ang lugi sa ting dalawa Maggie. Hindi ka ba nahihiyang tingnan ang sarili mo sa salamin? Naghubad ka na't lahat-lahat wala pa ring pakialam sa'yo si Theodore. Binaba mo na ang dignidad mo bilang babae pero wala pa rin. Kaya nga pinainom mo na lang ng may gamot diba? Kung sakaling nagtagumpay ka nga sa ginawa mo, sa tingin mo pananagutan ka niya. Umiiyak at gigil na gigil ang mukha ni Maggie na nakatingin lang sa kanya. Maghintay ka lang, sa tingin mo ba umaayon sa'yo nagpanahon? Baka isang araw paggising mo, hindi ka na niya mahal. Ako na, anito at ninitian pa siya. Pinunasan nito ang kanyang mata at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Malakas lang ang confidence mo dahil nakatira ka rito at baliw pa siya sa'yo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit siya nagtatagal sa tulad mong pabigat. Walang ambag at puro problema lang ang hatid. Sakit sa ulo at walang alam. Nagtitiis sa isang hampas lupang tulad mo. Naghahabol sa babaeng katawan lang ang kayang ayalay. Hindi nga kayang umintindi. Alam kong hindi kayo okay, alam kong gusto mong umalis. Tutulungan pa kitang makaalis dito at magtago sa ibang lugar sabihin mo lang. Bibigyan pa kita ng pera. Ilang milyon ba ang gusto mo? Anito? Naikuyom naman ni Portia ang kamao niya at ninitian din ito pabalik. Aalis ako, pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Bilasan mo ang kilos mo't baka magkaayos na kami hindi pa rin umuobra ang mga tactics mong lalong nagpalaglag sa'yo, nakangiti niya ring sagot dito. Sa tingin mo ba talaga mahuhulog si Theodore sa mga patibong mo? Hindi mo siguro alam kung gaano kanya ka-hate Noang na ikaw ang dahilan kaya nagkaproblema kami. Mind you, hindi nakaka-proud iyon. Lalo pa kung malaman iyon ng lolo mo, dagdag niya pa. Naalarma naman kaagad si Maggie. Don't you dare. Galit nitong wika. Ano kaya sa tingin mo ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang gumawa ng kabalbalan ang apo niya? Aniya ito. Kita niya ang paggalaw ng panga nito. Halatang galit na. Umalis ka na, hindi ka namin kailangan. Huwag ka na ring bumalik pa kung pwede, malamig niyang wika at itinuro ang pinto. Magsaya ka lang, hindi forever sa'yo ang panahon, anito at lumabas na. Nang makaalis ito ay saka lang siya napaupo sa couch at napayuko. Napapikit siya at ramdam niya ang pagod.